Is the food to your liking, Alexa? Pagtatanong sa akin ni Tita Elizabeth. Hindi katulad noong huli ko siyang nakita, ngayon ay maganda ang pakikitungo niya sa akin, na para bang walang nangyari noon. Subalit kahit na ganoon ay hindi pa rin siya isang magaling na artista, para maitago ang tunay na nararamdaman sa awkward na ngiting iyon. Yes tita, hindi naman po ako mapili sa pagkain, kaya ayos lang sa akin kahit anong iserve nyo. Pasensya na rin at wala kaming pasabing pumunta rito ni Isagani. This is my father's mansion, so we're entitled to visit anytime we want, wife. Si Isagani ang mabilis na nakatugon. Ganun ba? Tumaas ang sulok ng labi ko. We're not being rude right now, at dito rin tayo nakikain. No worries, the money being paid for all these foods came from my father, which I inherited already. Pagsasabi niya ng katotohanang, batid naming hindi gugustuhing marinig ni Tita Elizabeth. Napapeke siya lalo ng tawa. As long as you enjoyed the food, then it's fine. Kumain lang kayo ng kumain. A considerate mother-in-law doesn't suit Tita Elizabeth at all. Siguro'y nasanay lamang talaga ako sa masamang troto niya sa akin, noon pa man simula nang may kasal ako kay Isagani. Heto na, lumabas mula sa dirty kitchen si Raquel, habang daladala ang isang mainit na putahe. This is my specialty, chicken curry. Wow, hindi ko alam na marunong ka palang magluto, Raquel. Mangha kong sabi. Naupo siya sa katapat kong upuan, katabi si Tita Elizabeth, na ito namang katapat si Isagani sa aking tabi. I learned to cook it. Masarap talaga itong kainin tuwing tanghalian. Hindi ba kuya? I remember this being your favorite too. Baling niya pa ng tuon kay Isagani. Napatingin ako kay Isagani. Favorite mo pala ang chicken curry. Tumango siya sa akin. Kind of. It's comfort food for me. Bigla na lamang akong napahagalpak ng tawa. I'm sorry, sinira ko ang chicken curry mo noon, dala ng galit ko sa'yo. Iyon yung gabi na kung ano-anong sangkap ang hinalo sa chicken curry niya, at dinuraan pa dahil sa galit at hinanakit ko sa kanya. Sandali niyang pinrosezo ang sinabi ko. Nang maalala iyon ay agad din siyang napatawa. It doesn't matter since I got punish you all night long. A win on my part. Natawa akong napaawang ng bibig. Saka siya hinampas sa braso, hindi ko pa rin na malilimutan na pinagpapalo niya ako sa puwet. I hate you. Hirap akong makaupo pagtapos noon. Napanguso ako at inismiran siya. Totoong masakit sa puwet pagtapos ng mga palo niya. Oh no, I'm sorry my wife. Mabilis niya akong sinuyo. Here, I'm going to feed you na lang, bilang pambawi. Bahagya siyang tumayo para abutin ang isang mangkok, at sumandok sa chicken curry na kalalagay lang ni Raquel sa lamesa. Kapag kuwan ay mas idinikit niya ang upuan sa akin, upang mas madali akong subuan ng kanin at ulam na iyon. Hindi ako nagreklamo o umayaw doon. Kahit pabatid kung may mga matang nanunood sa aming dalawa. I just wanted to show them that Isagani really love me and treats me as his dear wife. Gusto ko maraming patatas. Saad ko pa na agad niya namang pinagsusubo sa aking bibig. Kuya, baka maubusan ka. I prepared it for you, actually. Pagsasalita ni Raquel na kinaagaw namin ng pansin, bakit hindi ka na magsimulang kumain? Alexa can feed herself. Come on sister-in-law, huwag niyo naman akong painggitan sa relasyon niyo. I get it, magkaayos na kayo, pero no need mag-PDA. Nagsalit-salit ang paningin niya. Saming dalawa ni Isagani. Kahit papabiro niya yung sinabi, at hinaluan pa ng pagiging sarkastiko. I can clearly see a hint of jealousy deep in her eyes. Mind your own business, dinig ko pang tugon ni Isagani. Mayroong kung ano ang nag-snap sa aking isipan. Bigla na lamang nanlaki ang mga mata ko, kasabay ng pagbilis ng tibok ng aking puso. Raquel really looked like she's jealous right now. Sunod-sunod akong napalunok. Ito ang kutob na alam kong mga babae lang ang malakas, at madalas na nakakaramdam. The feeling of being threatened by someone, who you felt was eyeing your man. Ang bigla-biglang kutob ng isang babae, na mayroong gustong mang-agaw sa partner niya. Ito yung pakiramdam ng isang babae, na mayroong suluterang umaaligid-aligid sa pag-aari niya.
This just came down to me all of a sudden, just by looking into Raquel's eyes, when she's looking directly at Isagani, as if she were trying to catch his full attention. Raquel is Isagani adoptive sister. Naalala ko pa na sinasabihan itong creepy, at weird, ni Isagani noon. Maybe that's because Isagani didn't exactly know how to put it into the right words. He doesn't know that Raquel would think of him as something more than just a kuya, but he unconsciously felt there's something wrong going on with her. Raquel is in love with my husband. Maraming salamat Raquel. Mauuna na kami ng asawa ko. Paalam ko sa kanya matapos kumain, at magpahinga pa ng dali. Magkita tayo sa mga susunod pang mga araw Marami pa tayong kailangang gawin, to make up for the lost years we've been away from each other. Hindi na natin kailangan mag-alala pa, lalo na't okay na kami ngayon ng asawa ko. Aasahan ko yan Nakangiwi na ang ngiti niyang pinapakita ngayon. Mag-iingat kayo sa daan. Drive safely Isagani, kuya. Ingat kayo. Tumalim ang paningin at pandinig ko. So she's calling him Isagani behind our backs. Whatever, napona nang maglakad papalayo si Isagani. Let's go home wife. Hindi ko naman mapigilan ang mapang-isi, saka kumaway muli kay Raquel. Kita tayo sa susunod. Mauuna na kami. Ingat. Nagmamadali akong sumunod kay Isagani sa paglalakad. Nang mabutan ko siya, ay kaagad niyang hinawakan ang kamay ko. What do you think of Raquel and mother? Well, hindi napunta sa wala ang pinunta natin ngayon dito, may ngiti kong tugon. It turns out that your adoptive sister is really interesting. Why? What did you find out? Syempre sasabihin ko sa'yo sa bahay na para safe. Pinanangkita niya ako ng mga mata. Sure, let's hurry to go home then. Nang marating ang pinaradahan ng sasakyan, ay dali-dali kaming sumakay at pinaandar iyon palabas sa mansyon ni Tito Ross. Rest ka muna habang nasa biyahe my wife, aniya habang minamaneho ang sasakyan. Yes, 1 oras din ang biyahe sa agwat ng layo ng mansyon niya, at mansyon ni Isagani. Mabuti na lamang at ang lugar ay bibihira lang kung dayuhan ng traffic, kung kaya't parang mabilis lang ang biyahe, isama mo pa ang lawak ng kalsada. What the? Akma na sana akong matutulog, nang huminto ang sasakyan. Napaayos ako ng upo na nagtatakang bumaling kay Isagani. Anong nangyari? Naubusan ng gas? No, it's not that. I think na flat ang gulong natin. Let me just check. Ginilid niya ang sasakyan, pinatay niya ang makina, saka binuksan ang pintuan para lumabas. Pinanood ko siyang pumunta sa harapan ng sasakyan, upang i-check ang gulong, bago naman siya nagtungo sa likuran, at doon matagal na tumuon, ayos naman ang gulong kanina napaisip ako. Wala naman din yata kaming nagulungan na nakakabutas ng gulong kaya bakit? Nanlaki ng gusto ang mga mata ko, nang mapanood ang isang rumaragasang sasakyang nagmumula sa aking gilid, walang-wala sa tamang linya ng highway, na siyang kinabusina ng mga sasakyan. Nanigas ako sa kinauupuan, nang mapagtantong dirdiretso ang andar niyon patungo sa akin. Isagani hindi ko na nagawa pang tanggalin ang aking seatbelt, nang sa isang kurap ko lamang ay napakalapit na ng nguso ng sasakyan sa aking gilid. Bago iyon bumangga sa sasakyang kinalalagyan ko, ay napagtanto ko pang walang katao-tao sa loob ng sasakyang iyon. Mabilis na nayanig ang aking mundo, kasabay ng pag-ikot at pagdilim ng paningin ko. Alexa. Isagani was left in a state of panic, while still holding the hand of Alexa as she was being delivered to the emergency room. Alexa, please hold on, wake up please. Hindi niya namamalayan ang mga maiinit na likidong nagsisipagbagsakan mula sa kanyang mga mata, pababa sa kanyang pisngi. Pilit niyang kinakausap ang kanyang asawa, kahit pa wala na itong malay ngayon. Nananatiling nakapikit ang mga mata nito, habang nakahiga sa gumugulong na kama. Pulang likido ang patuloy na umagat sa kabuuan ng mukha nito, ganoon din sa katawan nito. Habang napagmamasdan iyon, ay kumikawala ang hikbi mula sa kanyang lalamunan. Sumisikip ng sumisikip ang kanyang dibdib, at hirap na siyang makahinga. Ang kanyang sikmura ay bumabaliktad, labis na nagpapahina sa kanyang katawan. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Kami na ang bahala. Saad ng isang babaeng nurse na pumihil sa kanya, papasok sa loob ng isang silid.
Natutuliro siyang kusang napahinto, pinapanood ang pagpasok ni Alexa sa loob ng isang silid, kasama ang mga nurses, hanggang sa samarado ang pintuan yon. Nawawala siya sa kanyang sarili. Nanapasandal sa kalapit ng pader, doon kumuha ng lakas upang hindi tuluyang bumagsak sa malamig na semento. This is the first time that he felt his whole body trembling in fear and great anxiety. Almost all the symptoms of panic attacks and despair swallowed him whole. How could he be so negligent? How could he just let things happen all of a sudden? How could he not have predicted all of this? Napakabilis ng pangyayari. Kasalanan niya, pagkat nagpakampante siya laban sa kalaban. Alexa life is in danger, he should have known it and protected her. Makailang ulit niyang pinagsasapok ang sarili niyang ulo, subalit galit na galit sa kanyang sarili, nang hindi man lang makaramdam ng sakit na dapat ay nararapat sa kanya ngayon. Ang sakit na lumulukob, ay siyang nanggagaling sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang alaala, nang masaksihan ang pagbangga ng isang sasakyan sa kanilang sasakyan, kung nasaan naroon sa loob si Alexa. Bago pa siya noon makakilos, ay nangyari na ang inaadyang mangyari. Halos humiwalay ang kaluluwa niya, tinakasan ng lakas, at kahit anong pilit niyang maging kalmado, ay tila'y gumuho ang mundo niya, nang makitang duguan si Alexa sa loob. Ang mga bubog ay nagkalat sa kanyang balat, at bibihira niya na lamang maramdaman ang paghinga nito. He doesn't even know how he managed to bring her to the hospital. Nawala na siya sa tamang pag-iisip pagkatapos yun, na parabang ang katawan na lamang niya ang kumikilos, at nagdidirekta sa kanya ng susunod na gagawin. I'm sorry my wife, I'm sorry. Please forgive me I'm sorry. Sa labis na panghihina ng katawan, ay napaupo na siyang tuluyan sa sahig, nagmamakaawa at sinasabsob ang mukha sa dalawa niyang palad, doon humahagulgol ng iyak. Hindi na niya alam kung anong mangyayari sa buhay niya, sa oras na mawala ulit sa buhay niya si Alexa. Ngayon pa lang, ay iba't ibang senaryo na ng pagpapakamatay ang naglalaro sa isipan niya, dahil alam niya sa sariling hindi na niya kakayaning mabuhay. He knows he should ask for mercy from the heavens above, to save his wife and let her live another 2 decades with him. He should only be thinking that Alexa is going to be fine. But still, the pain made him think otherwise, and is making him suffer inside even more. Boss, nang dumating si Ramil, ay naabutan nitong nasa ganoong sitwasyon si Isagani. Subalit wala siya ngayong lakas upang pansinin ang lalaki. Hindi na niya alintana ang pagtakbo ng mga oras sa sandaling iyon. Gusto niyang magalit sa sarili, dahil para na bang nawalan na siya ng rason para tumayo ngayon. Hanggat hindi niya nalalamang ligtas ang asawa, ay wala siyang kayang gawin. Sa isiping iyon ay mas nakakaramdam siya ng matinding pagkamuhi sa sarili. Sa likod ng katapangan at pagiging makapangyarihan niyang tao, na ipinapakita sa lahat, ay siyang tunay na kabaliktaran ng kanyang pagkatao. Forgive me please, this is all my fault. I'm sorry. Please be safe wife. Walang tigil. Walang pagod niya yung binubulong sa sarili. Boss, hindi nyo kasalanan ang nangyari. Ang mga taong may pukanan nito, ay umaaligid na sa atin ngayon. Bahagyang lumuhad sa harapan niya si Ramil, naglalakas loob na siya'y kausapin, upang ibalik siya sa sarili. Ang kailangan nyo ay magpakatatag ngayon, kahit ano pang mangyari. Kailangan nating sumunod sa plano. Humihikbi siyang umiling-iling. I don't care what the plan is. I'm going to finish them. I'm going to finish them all. Pinunasan niya ang sariling mga luha. Where's my son? Is he alright? Wala namang nangyaring masama sa kanya, di ba? Nasa mansyon lang siya, kaya ligtas siya roon sa loob. Huwag kang mag-alala boss, dahil maingat siyang inaalagaan ni Hale Anna. Kahit papaano ay naibsan ang pangamba sa dibdib niya, para sa kanilang anak. Kung ito rin ay madadami sa gulo, ay hinding-hindi na niya kayang patawarin ang sarili niya. Make sure no news of Alexa accident spreads all over the media, pag-uutos niya. Iyon ang importanteng bagay na gawin ngayon. Ayaw niyang maisapubliko ang nangyari kay Alexa, lalo na't mapag-uusapan na naman ito ng mga tao. Kapag nangyari iyon, ay kinakailangan nilang sumalang sa masusing investigasyon, at ayaw na ayaw niyang makipag-cooperate sa mga pulis,
o sinumang alagad ng gobyerno, dahil masyadong nangingialam ang mga iyon. Kung may malalaman silang panibagong ilegal na ginagawa niya, ay huhututan na naman siya ng pera, upang kuno'y hindi siya gambling. They only wanted money, which he could give them, but they're too abusive and bothersome for him. They might even use Alexa accident, to gain popularity, win people's attention, and get a huge amount of money from him, and all the people involved, including Raquel, who would surely pay millions to keep their mouth shut. Noted boss. Sisiguraduhin kung walang makakalabas na balita tungkol dito. Tumayo kaagad si Ramil upang may tawagan, hindi pa rin siya iniwang mag-isa. Walang kain-kain, walang alis-alis sa kaninang pwesto si Isagani sa labas ng operating room, hinihintay na makakita ng doktor na lalabas mula sa loob. Nagsimula ang operasyon na mayroon pang araw, ngunit natapos lamang iyon ng halos padilim na. Sa tabi niya ay si Ramil na patuloy na nagpapalakas ng loob niya ngayon, paulit-ulit din siyang sinasabihan na magiging ayos lang ang lagay ni Alexa. Dali-daling tumayo si Isagani nang lumapit sa kanila ang isang lalaking doktor, sa likod nito ay ilang mga nurses. "How's my wife? She's all right now, isn't she?" Desperado at umaasa niyang tanong, inuusisa ang reaksyon sa mukha ng doktor. Ganoon na lang ang kaba at takot na bumabalot sa sistema niya, na maski bawat pagtibok ng puso niya, ay dinag na dinag ng dalawa niyang tainga. The patient's condition is stabilized now, and that's the most important thing right now, nahabag ang mukha nito. Unfortunately, kinakailangan pang mag-undergo ng pasyente ng monitoring and evaluation, to determine the extent of brain injury, the presence of coma, and even the risk of brain death. Tila'y nabingi ang tainga niya sa huling salitang narinig. Mabilis na nanlabo ang mga paningin niya, subalit desperado pa ring kinausap ang doktor. "What do you mean by brain death? Isn't that just the same as declaring her dead?" Nanginginig ng husto ang mga kamay at labi niya, na para bang paulit-ulit na binubuhusan ng nagyayelong tubig. Ang impact na tinamo ng pasyente, ay direktang tumama sa kanyang ulo, kung saan pinakadelikadong parte ng katawan ng tao. I'm sorry to say this, but when a person experiences a traumatic brain injury in a car accident, the impact can cause significant damage to the brain tissue, and disrupt its normal functioning. Sa ngayon ang pasyente ay makakaranas ng comatose state. Subalit hanggat hindi pa siya na-e-examine ng husto, hindi pa namin matitiyak ang pinal na kondisyon niya. Tanging naobserbahan sa ngayon, base sa tinamo niya ang risk ng brain death. The doctor's explanation made him want to faint on the spot. Halos hindi niya kayanin ang pagbagsak ng dibdib niya, at paghinto ng kanyang paghinga sa mga naririnig. Makailang ulit siyang naghabol ng hangin, kung kaya't agad siyang sinaklolohan ng mga nurses. "Doc, ano po bang ibig sabihin niyo roon? Pero di ba may posibilidad namang maging ayos ang kondisyon ni Ma'am Alexa? Magagawa ng paraan ang kondisyon niya, hindi ba?" Ganoon na lang ang taranta ni Ramil, umaasang nakatitig sa doktor. If someone is at risk of brain death, it means that they have sustained a severe brain injury or pose a significant threat to their brain function. I'm sorry, pero mababa ang posibilidad, na kung makaligtas man ang pasyente sa brain dead, ay walang magiging problema sa utak nito. In some rare instances, individuals who are at risk of brain death, may receive prompt and effective medical intervention, to prevent further damage to the brain. This could involve emergency medical procedures, surgeries, or specialized treatments. And yes, kapag naging successful ang mga yun, may posibilidad na makaligtas ang pasyente, nang hindi naaapektuhan ang brain functions niya. Pero kailangan niyo pong maintindihan, na ang lahat ay nakadepende sa kung gaano kalala ang tinamo ng pasyente. Hanggat hindi pa siya sumasalang sa masusing examination, hindi pa talaga namin masasabi sa ngayon. Pasensya na po. Comatose. No, bumaon ang mga kuko ni Isagani sa kanyang dibdib, sa labis na paninikip nito.